Biro mo para lukohin mo ang kapwa mo tao, patunayan mo na ang tao galing sa unggoy, kumuha ka ng bungo ng tao, tapos nilagyan mo ng panganong orangutang, ay 10 taon gulang lang. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa atin. Isang magandang gabi po, magandang araw, anong oras man po nakakarating sa inyong mga lugar ang atin po ngayong pagsasahing papawid. Una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang muli pong makapagsagawa ng ating pag-aaral ng iba't ibang mga issue ng pananampalataya. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International. Nag-aanyaya kami na samahan nyo kami sa mga susunod na oras upang atin po maipagpatuloy ang iba't ibang mga topics na atin pong napasimulan na i-discuss ng kapatid na Eli dito po sa ating ang dating daan Worldwide Bible Study. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po sa inyong interes. Ano man ang interes, meron kasing interes na maganda para matuto, mag-aral. Meron naman interes, naghahanap ng ipupuntos, naghahanap ng ipaninira. Ano man ang interes ninyo, lahat naman po ay welcome sa ating ginagawang Bible study. Knowing na this is something that we do not hide. In fact, we are advertising it through social media accounts for the rest of the world to understand our intention in bringing to your homes, your offices, and the places of work, our Bible study. Yan po ang ating layunin na mapalawak ang nararating ng ating Bible study. Alam kasi namin na ang pag-aaral ng katotohanan, hindi naman ito dapat na nakatago. This is not something hidden or should not be done in secret. Sinabi ni Apostol Pablo ito sa harap ng isang hari doon sa 26:26 ng Gawa. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kanya'y nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Ayon, basahin natin sa English, kapatid natin. For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely. For I am persuaded that none of these things are hidden from him. For this thing was not done in a corner. Give you a food for thought. The Apostle Paul, when he said this word in front of an investigating king by the name of King Agrippa, investigating the accusations against Apostle Paul, one of the primary personages in the Christian community in the first century. Speaking to King Agrippa, he said that, for the king knoweth of these things, before whom I speak freely. For I am persuaded that none of these things that they preach, are hidden from him. For this thing was not done in a corner. Imagine 2,000 years ago, there was no radio, there was no internet, there was no television, there was no satellite provider to broadcast the faith of the Christian community. But the Apostle Paul is saying that these things that they do, they preach, the miracles that they have performed in the name of the Lord Jesus is not secret. We are doing this openly, not secretly.
You are free to criticize. And we are free to reason out things which we believe is the truth, coming from our sole guide in this Bible study, which is the Bible. Kaya mga kapatid, nanyayahan ko po ang lahat, pati mga estudyante, kasi ang topic natin ngayon ay, ako naniniwala, ito ay hindi isang topic o pag-aaral na stupido o pag-aaral na waste of time, because our topic will be evolution and the theory of evolution and the all consequences that goes with it, because they refuse to believe in the Bible. They have theorized so many theories just to prove their thinking that man came from simpler forms of life, starting from what they call the primordial soup. Isang uri ng sabaw. Parang isang sabaw o isang lugar kung asan may sabaw. Ang tawag nila, primordial soup. Doon daw nagumpisa ang buhay sa mundo. The primordial soup. Gusto ko basahin natin uli ito na ayaw maniwala sa Biblia. Kapatid na Daniel. Ito po, primordial soup theory. The primordial soup theory suggests that 3.8 billion to 3.55 billion years ago, life began in a pond or ocean as a result of the combination of chemicals from the atmosphere and some form of energy to make amino acids, the building blocks of proteins which would then evolve into the first species on Earth. It's a theory formulated by people who refuse to receive the information in the Bible. Galing yan sa mga taong hindi naniniwala sa Biblia. Ayaw maniwala sa Diyos. Kagaya ni Charles Darwin at saka yung mag-isa, yung namatay na Stephen Hawking, na pinaniniwalaan halos ng mga estudyante sa buong mundo. Katakot-takot ng pinaggagawa nito sa kaisipan ng kabataan. The belief that there is no God is stupidity. While refusing to believe something that was written 4,000 years ago, they believe on things that were formulated 200 years ago. Walang logic eh. Sa 4,000 taong nakalipas na nakasulat na yung unang aklat ng Biblia, pinaniwalaan halos ng lahat ng tao ng nakaraan. Kinontra ng isang, hindi ko masasabing scientifico eh. Ayaw nyo maniwala sa Diyos eh. Minumura nga ang Diyos niyang mga yan eh. Biro mo, para patunayan lang na ang tao galing sa unggoy, naglabas sila ng isang ebidensya. Kung sino may gawa, yung mga ayaw maniwala sa Diyos. Yan yung tinatawag na the greatest crime of the century na nakalagay sa Time Magazine. Gusto ko po itong anyayahan kayo para maging base ng ating investigasyon sa pag-aaral tungkol sa evolution, natural selection, macroevolution, no? Kung ano-anong mga termino na ginamit nila ngayon para i-sustain yung kanilang kasinungalingan. Basahin natin po itong Time Magazine, isang prestigious magazine na wala namang masamang record ng misinformation. Ngayon, marami ng misinformation fake news. Itong Time Magazine, hindi pa naman reported ito sa ganun eh. Kapatid na Daniel, pakibasa mo. The top 25 crimes of the century by Time Magazine. Number 3, the fake ape man, 1912. Eontrapus dawsoni was the scientific name of this alleged missing link, and it would have been an extremely early example of a creature showing both human and ape-like qualities. At 375,000 years old,
It put England in contention for a cradle of humankind, being found in the Sussex town of Piltdown. The first Englishman, he was proudly called when the anthropologist Charles Dawson found him in 1911. For decades, Piltdown man was cited along with Neanderthal man and Heidelberg man as an example of early hominid life in Europe. Then in 1953, the fragments, including a jawbone, were tested. They did not contain enough fluorine to be the age that Dawson claimed. Worse, the jawbone was that of a 10-year-old orangutan. Its teeth ground down to simulate age, and a crude chemical wash applied to the bone to make it appear ancient. No one knows who perpetrated the hoax. Dawson had died in 1916. Very quickly, however, Piltdown became a synonym for phonic, and England's claim to antiquity was cut short by several 100,000 years. Kayong mga ateista na naniniwala ang tao galing sa unggoy, di ba kayo nahihiya rito? Yak na may gumawa niyan eh. Hindi naman pwedeng matuklasan yan kung walang gumawa niyan. Na pinagsama yung bungo ng tao at saka yung jawbone ng isang orangutang na ang sabi ay 375,000 years old na raw ito. Itong taong orangutang na ito. Aba, noong lumago na ang kaalaman sa, ang tawag doon forensic. Yung forensic experts ngayon, natetest nila kung ang isang buto ng tao, gaano katanda, nakita noong 1953, malago na ang mga instrumento, sinuri yung sinasabing kauna-unahan daw na Englishman, the first Englishman. Paano mo sasabihin na 375,000 years ago, may Englishman na? Dahil ba nakita mo ito sa England? Englishman na nga yung... kahit mag-aral ka ng languages, magtanong ka sa isang expert sa language, they will not tell you that the English language existed 375,000 years ago. No? Walang language 375,000 years ago. The English language originated very recently from a family of languages. Kasi nag-aral ako ng kapiraso na tungkol dyan sa istorya ng mga lingwahe. Nag-umpisa ako sa Biblia. Ang nasa Biblia, mga kapatid, 11:1 ng Genesis. Kaya ako naniniwala ang Biblia hanggang ngayon hindi kayang tutulan Genesis 11:1. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Noong panahon ni Noe, pagkatapos ng bahang gumunaw sa mga taong masasama sa panahon ni Noe, ang lupa may iisa lamang wika at iisa lang na salita. So, maintindihan mo, merong existing na salita noong araw, salita yun ni Noe. Yun ang salita ni Noe. At itong si Noe, mga kapatid, Bible study rin lang ito dapat nakadetalye. Itong si Noe, anak po nito si Sam, si Shem, at saka si Japhet. Si Noe po ay siyang tatay ni Shem, ni Japhet o ni Japhet, at saka ni Ham. Ayon sa pagsasaliksik ng mga dalubhasa, itong si Sem, ang naging mga descendants niya, yung mga Asia, si Japhet sa Europa, at si Ham sa Africa. Si Noe po
pwede natin sabihin, si Noe ang kanununuan ni Abraham. Kasi nasa kanya nang galing si Abraham. Si Abraham po ay tatay ni Isaac, tatay ni Jacob. Si Jacob po ang tatay ng mga Israelita. Ang Israelita po, hindi Ingles ang wika. Hanggang ngayon, preserve yung mga wika nila sa mga ancient manuscripts 4,000 years ago. Ang katunayan, ang wikang ginamit sa pagsulat ng unang-unang Biblia ay ang wikang Ebreo. Ginamit ni Moises na anak ni Jacob, na anak ni Isaac, na anak ni Abraham, na anak ni Noe. Kay Noe, sa panahon niya, isa lang ang wika ng tao. Kaya lang dumami ang wika nang guluhin ang wika ng tao para sila maghiwa-hiwalay. Nasa Biblia po yun. Kapitulo 11, basahin nyo na lang po lahat. Kasi kung babasahin ko lahat, maubos na oras natin no? Umpisa kay Noe, isa lang ang wika. Ano ang possibility? So yung wika ni Noe, yun ang masasalin kay Sem, kay Cham, at saka kay Hapet. Anak niya yun Nakita na natin sa ating Bible study na ang tao natututuhan niya yung mga salita na naririnig niya. Pag ang tao walang narinig na salita, hindi siya matututong magsalita. Natutuhan na natin yan, nakaraan na yan no? Noong nakaraan, kasi maraming Bible study ginagawa ko, meron sa Portuguese meron din sa Spanish. Di ko alam kung dito ko particular na nabanggit yon na ang tao kaya natututong magsalita kasi yung naririnig niya kundi siya bingi. Kaya nga yung bingi, hindi nakakapagsalita yun Yung pinanganak na bingi, yun ang tinatawag na deaf and mute yata. Pag bingi ang bata sa pagkapanganak, wala siyang maririnig na salita, hindi siya matututong magsalita. Yan ay investigasyon ng siyensya. Pakibasa na nga natin sandali, Brad Daniel, para maiugnay ko lang dito. Eto po, how do babies learn to talk? Babies can learn whatever language or languages they're exposed to. Although parents or other caretakers don't teach their children to speak, they do perform an important role by talking to their children. Children who are never spoken to will not acquire language. Children who are never spoken to will not acquire language. The scientific proof is deaf and mute, which were born deaf, will be mute. They cannot speak because they will not acquire language. It is scientific, and it is both scientific, biblical also, logical also. Anak ng incheck, pareho nanay niya, tatay niya, incheck, kanununuan niya, Chinese. Pagkapanganak dinala sa Pinas, ang naririnig Pilipino, marunong magsalita ng Chinese? Hindi. Kasi napapakinggan niya Tagalog Ang matututunan ng tao, yung naririnig niya. Ang narinig po kay Noe, nung 3 anak niya, yun ang magiging lingwahe ng anak niya. Kung natatandaan nyo, kaya ang tao natutong magsalita kasi ang Diyos ang unang nagsalita kay Adan. Adam learned the ability to speak by hearing the Word of God. Kinakausap siya ng Diyos, si Adan, sa pamamagitan ng anghel. Kinakausap siya. Natutong magsalita ang tao.
malayo masyado yung kay Adan eh. Lagay na lang natin kay Noe. Pagkatapos ng bahang gunaw, we are disciplined by the Bible to understand or to have that belief that nung panahon ni Noe, isa lang ang salita. Tapos nagkaroon ng variation nung magkaroon ng confusion na sinasabi dun sa chapter 11 o sa kapitulo 11 ng Henesis. Pero ang isang siguradong-sigurado, ang wika ni Shem, ni Sam at saka ni Hapet, yun ang wika ni Noe. Tandaan niyo po, si Noe ay kalololohan ni Abraham. Si Abraham ang tatay ni Isaac at sumunod si Jacob. Si Jacob po ang tatay ng mga Israelita. So kung ano ang wika ni Abraham, yun ang wika ng mga Israelita. Tama ba ako? Ano ba wika ng mga Israelita? Hebrew. So ang wika na ginamit ni Moises na isang Israelita para isulat ang unang-unang mga aklat sa Biblia ay Hebrew. Hebrew, mga kapatid. Kaya kung babalik ka, ang wika ni Moises, Hebrew, nakuha niya yon sa tatay niya. At ang kanununuan ni Moises ay si Abraham. Nakuha yon ni Moises, yung nanggaling kay Abraham. Ngayon, yung wika naman ni Abraham, nanggaling naman yung kay Noe. Na noong panahon na yon, iisa pa lang ang wika ng mga tao. At yun ang wika ni Noe. Yun ang language na ginagamit ni Noe. Naipasa niya hanggang kay Abraham. Yung wika ni Abraham, naipasa niya sa kanyang anak na si Isaac. Naipasa kay Jacob. Naipasa ni Jacob sa Israelita. Sigurado tayo yun ang wikang Ebreo. Pwede ba English yun? Wala yatang chance na maging English yun eh. Para ang English umiral 375,000 years ago. At sinasabi pa na ito raw ang unang example na ang tao galing sa unggoy. Yung pala naman minanipula. Yung bungo ng tao, nilagyan ng panga ng orangutang. Biro mo para lukohin mo ang kapwa mo tao. Patunayan mo na ang tao galing sa unggoy. Kumuha ka ng bungo ng tao, tapos nilagyan mo ng panga ng orangutang, ay 10 taon gulang lang. Nung itest yan, napatunayan na hindi totoo na yon ay tao. Merong bungo ng tao pero merong panga ng orangutang na pati yung ngipin ng orangutang minanipula nila, binabad sa kung anong pinagbabaran para kunyari matanda na. Para lang tayo paniwalain na ang tao galing sa unggoy gumawa ng pandaraya, natuklasan noong 1953. Kaya ayon sa Time Magazine, isa yan sa pinakamalaking krimen na nangyari sa ating siglo. No? Kasi natuklasan niya 1912. Ito resulta ng mga taong ayaw maniwala sa Biblia. Napahiya sila ngayon. Pati ang England napahiya. Kasi sabi ng England, sa amin nag-umpisa ang tao. Sabi nila, England is the cradle of humankind. Sabi nila noon, nung hindi pa natutuklasan ito, walang makakibo sa claim ng mga taga-England na sa kanila nagmula ang tao. Sa Biblia, ang tao po nag-umpisa sa Garden of Eden. Ang Garden of Eden po ay nasa Turkey. No? Hindi nag-umpisa sa England, hindi nag-umpisa tao sa Europa. Oh. Itignan nyo mga kapatid, napahiya ang Inglaterra na sila nagsasabi nung araw dahil dito sa Peking ito, nagsasabi sila na
Sa kanila raw nag-umpisa ang mga tao. Doon daw nag-umpisa ang tao. Ang Turkey po, mga kapatid, nasa Southwest Asia. Nasa Southwest Asia. Nandyan ang Turkey. Ang Turkey o Turkiya, nandyan po ang halamanan ng Eden, kung saan inilagay ng Diyos ang unang tao na kanyang nilalang na si Eva at si Adan, ayon sa Biblia. So kung maghahanap tayo ng origin ng tao, saan ba lugar unang namuhay ang tao? Sa Turkey. Nasa Southwest Asia. Kaya, nung mag-aral ang mga scientifico ngayon, kung saan ang galing yung mga lahi ng tao, ang distribution ng pagkalat ng tao sa mundo, ano natuklasan nila? Tama, sa Asia nang galing. Sinundan nila yung tinatawag na gene pool. Gene pool ng mga geneticists. Sinundan nila kung saan ang galing ang mga tao at paano nangyari ang migration sa iba-ibang panig ng mundo. Kung titignan mo yung migration report ng mga geneticists at saka nag-aaral ng DNA at saka yung nag-aaral ng tinatawag na mitochondrial DNA, sinasabi nung nag-aaral ng mitochondrial DNA na tayong lahat galing sa isang babae lang. Yan. Basahin natin itong pag-aaral ng DNA. Ngayon, ang mga siyentipiko, mas katiwa-tiwala kaysa nung araw eh. Meron kasi silang mga modern equipments na meron na ngayong science of microbiology. Nung araw kasi, nung edad kong nasa high school ako, wala yung DNA na yan, wala yung sinasabi na yan ngayon na genes, ano? Yan gene pool. Kailan lang yan eh? Ito ang pagsusuri ng mga taong, mga scientists ngayon. Kapatid na Daniel, pakibasa mo ito. Sabi niya po, mitochondrial DNA is only passed down the maternal line and can be traced back to one woman. Sa pamamagitan ng mitochondrial DNA na nasa babae, matetrace ang lahat ng lahi ng tao nang galing sa isang babae lang. Which the Bible tells us long before this study was done. 3:20 ng Henesis. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Asulat po yan, mag-4,000 taon na isa lang ang babae na pinanggalingan ng lahat ng nabubuhay. Isa lang po. Can be traced to only one woman. Tamang-tama sa Biblia. Hindi pa nga natutuklasan ng mga evolutionist na ito eh. Pati mga bata ngayon sa eskwela, naniniwala galing tayo sa unggoy eh. Imbis na paniwalaan yung more authentic and more sensible reason of our existence, na tayo'y ginawa ng Diyos, hindi tayo galing sa unggoy, ginawa tayo separado. Napahiya sila. Nilagay sila ng Time Magazine para malaman ng buong mundo na yung connection daw, yung link ng tao sa unggoy, natuklasan fraud, peke, panluloko sa kapwa na nagsasabing ang tao raw galing sa unggoy. Para patunayan ang tao galing sa unggoy, gumawa ng peke, pinagsama yung bungo ng tao, tapos nilagyan ng tanga ng orangutang. Nung masuri, panluloko pala sa kapwa. Maniwala tayo sa Biblia. Sinasabi ng Biblia, tama, hindi pa natutuklasan ng siyensya. Ano? Na tayo galing lang sa isang babae, tayong lahat. Yan ang pinag-aralan ng mga siyentista sa DNA. Mitochondrial DNA is only passed down the maternal line and can be traced back to one woman. Sabi sa Biblia yun eh,
Maraming taon na nakakalipas, no? Nasa Biblia na yun, halos 4,000 taon na, isinulat yan ni Moises. At yan nasulat sa wikang Ebreo, hindi sa Ingles. O ngayon, kayo mga naniniwala sa first Englishman, na ang edad ay 375,000 years old. Meron na palang tao nun, 375,000 years. At ang kanilang lingwahe ay English. Kasi sa England, natagpuan yun eh. Yung bungo na yun daw eh. Doon natagpuan yun sa Piltdown. Doon sa Sussex, sa England. Isang lugar yun sa England. Doon daw natagpuan yung link na ang tao galing sa unggoy. Ang mga siyentipiko sa England ngayon, nag-claim. Ang claim nila, makinig kayo mga taga-England, ang claim nila, doon daw nag-umpisa ang tao sa England. England was the cradle of humankind, being found in the Sussex town of Piltdown. The first Englishman, sabi ni Charles Dawson. Buti na lang nagkaroon ng mga instrumentong moderno para matrace na yan ay pamimeke na pinagsama ang bungo ng tao sa tanga ng orangutang, pati yung ngipin. Niremedyohan para palitawin na matanda na rin yung orangutang na yon. Yung pala naman 10 taong orangutang lang yon, 10 taon lang. Kasi ngayon, halimbawa mga kapatid, ngayon may nakakita ng buto. Yung buto na yon, malalaman nila kung ilang taong namatay yung tao. Ito, nagke-claim na scientista sila, pagsasamahin mo ngayon yung bungo ng tao at bungo ng orangutang para paniwalain mo lang ang buong mundo, napaniwala nila pati scientista ng England. Nag-claim ang England na sa kanila nagumpisa ang tao. Sa Biblia, ang tao nasa Eden. Ang Eden nasa Turkey. Ba't natin alam na ang Eden nasa Turkey? Kasi sabi sa Biblia, mula sa Eden, lumalabas ang 4 na ilog. No? Pag tinrace mo kung saan ang galing yung 4 na yon, babagsak ka sa Eden. Kasi yun ang sabi ng Biblia, 2:8 ng Henesis. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan, at mula rooy na bahagi at nag-4 na sanga. May ilog na nanggaling sa Eden, pinalitaw ng Diyos, nagkasanga 4. Aling ilog yon, kapatid na Daniel? Tuloy natin. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havilah, na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang yaoy mabuti. Mayroon din naman doong bedelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidesel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Hindi, may 4 na ilog na nanggaling sa Eden. Matitrace mo kung asan ng Eden. Trace mo lang yung ilog. Paano ang pag-trace ng ilog? Biblia pa rin ang gagamitin natin. At saka geography o geology. Pagka Biblia ang gagamitin natin, sa Eden ang galing ang 4 na ilog, isa doon ang Euphrates. Para matrace mo kung asan yung Eden, punta ka sa Euphrates. Diba? Pupunta ka sa Euphrates. Kaya pag nakarating ka sa Euphrates, 2 bagay ang lalakbayin mo, kapatid na Daniel. Ano ang lakbay mo? Kaliwa at saka kanan. Pupunta ka doon sa
pinanggagalingan ng alo ng Euphrates o sa papunta ka doon sa pinupuntahan naman ng daloy ng Euphrates. Ito ang sabi sa 1:4 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo ha, ito'y pag-aaral ng reality at ng nasa Biblia. Sa 1:7 ng Ecclesiastes, kapatid na Daniel. Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat. Gayunmay hindi napupuno ang dagat. Ayan. Lahat ng ilog humuhugos sa dagat. Sinong siyentipiko tututol dito? Wala pa noon yung topography na nanggagaling sa satellite Pero ngayon, panoorin mo, ang mga ilog nakaduktong sa dagat. Kung merong hindi nakaduktong ngayon, may pangyayaring nangyari. Maring nakagawa ng delta yung ilog, nabarahan na yung ilog, hindi na nakarating sa dagat. Kasi may tinatawag na delta Pero, ang natural na makikita mo sa lahat ng ilog, papunta yan sa dagat. Lahat ng ilog magwawakas sa dagat. Saan ka mag-uumpisa? Doon sa umpisa ng ilog sa dagat. Kaya, kung yung ilog ng Euphrates pumupunta sa dagat, asan dagat ito nakasusog? No? Ang Euphrates po ay nagtatapos sa Persian Gulf. Anong dagat yung nasa Persian Gulf? Tingnan mo uli sa direksyon. Hindi ka maliligaw pag naniwala ka sa Biblia Lahat ng ilog papunta sa dagat. Para maintindihan mo kung saan nag-umpisa yung ilog na yon, sumalunga ka sa daloy nun. Yun palang Euphrates, nagpupunta pala yung kanyang tubig papunta sa Persian Gulf. At yung dagat na yon ay anong dagat ang tawag doon? Indian Ocean. Ang wakas ng ilog ng Euphrates ay ang Indian Ocean. No? Malapit sa atin yung India. No? Diyan sa Indian Ocean na yan, ang wakas ng Euphrates. Puntahan mo ngayon sa lungahin mo, pag nakita mo yung end, yung dulo ng Euphrates, andon ang Eden. Ewan ko kung naintindihan ako ng mga kapatid, ano? Halimbawa, yung ilog Pasig, saan yun lumalabas? Papunta yun doon sa kung saan dagat sa Maynila, ano? Yung ilog Pasig. Unahin mo, sundan mo, saan nag-umpisa ilog Pasig? Saan nag-uumpisa yung ilog Pasig? May umpisa yon, mga kapatid. Parang yung ilog ng Euphrates na hanggang ngayon meron pang ilog ng Euphrates, nahuhulog yan sa Persian Gulf, sa may Indian Ocean, baybayin mo siya, buo, makakarating ka sa Eden. Kaya, ang pinag-uumpisahan po ng ilog ng Euphrates ay ang Turkey. Ibig sabihin, malapit doon ang halamanan ng Eden nung likhain na ng Diyos ang tao. Tama ang Biblia. No? Hindi sa England nanggaling ang tao. Napahiya mga siyentipiko sa England. Napatunayan, hindi doon galing ang tao. Nanggaling ang tao sa halamanan ng Eden. Doon nag-umpisa ang humankind. Dito ngayon, nagkaroon ng distribution. Yun yung sinasabi ko kanina. Na from Babylon, no? From doon sa lugar na kung asan yung pinanggalingan ng sibilisasyon ng Eden, no? Nangalat ang tao sa iba't ibang mga lugar. Pero ako nagtitiwala sa Biblia at napapatunayan ng siyensya ang sangkatauhan hindi po nanggaling sa England. Although sa loob halos ng merong 50 taon, ang England ay namamayagpag, ang unang-unang Englishman nandito sa amin nanggaling. Yung pala, napapatunayan natin by science, by history, by investigative science, na hindi totoo na nagkaroon ng unang-unang mga Englishman sa England 375,000 years ago. Bakit? Hindi po English ang wika
ni Abraham at saka galing kay Noe na itinawid sa mga Israelita na yan ay Ebreo. Hindi English. Para sabihin mo, ang mga unang-unang tao, 375,000 years ago, ang salita ay English, kaya tinawag niya Englishman. Ako, proud siya na English siya eh. No? Alin ang mas matanda, English o Spanish? Maraming mga wika sa Spanish at saka sa Portuguese, kinuha lang ng English eh. Komunikasyon. In English, communication. Kita mo? Organization. Organisasyon. Sa Portuguese, organisação. Pero ang pinag-umpisahan ng language isa lang. Bandang huli, nung magulo na ang lingwahe, after ng tinatawag na Torre ni Babel, nagkaroon na ng magkakaibang lingwahe. Pero hindi pa masyadong marami noon. Ang nakita ko recently, 3 and 5 families of languages. Parang pamilya. Merong mga lingwahe kasi parang magkakamag-anak eh. Kagaya ng Portuguese at Spanish, 80% ang pagkakamag-anak nila, parang magpinsang buo yan eh. Pero, yung French, yung Italian, at saka yung Spanish, magkakahawig na wika yan eh. Yung magkakahawig na wika yan eh. May mga salita silang ginagamit, parang ang Pilipino, no? Ang salitang Pilipino, como tayo, galing sa Malayan race. Kasama po tayo sa lahing Malay. Marami tayong salita na kapareho ng sa Malaysia at saka sa Indonesia. Si Brother Esty nga, nasa Malaysia, humihingi ng plate, plato. Sabi nung waiter, what do you mean? Plate, plato. Iminemestra. Pinggan. Yes, pinggan. Pinggan din pala sa kanila. Pareho ng pansit. Ano? Pareho eh. Salamat. Pareho. Magkakapareho wika nung umpisa. Nag-anak-anak lang. Parang ganito, mga kapatid. Ano? Papakita ko sa inyo ang pag-aanak-anak ng wika. Bago tayo pumunta sa evolusyon. Kailangan kasi maidugtong ko to eh. Pag hindi ko maidudugtong ito, bigo ang ating Bible study. No? Eto, ang Bisaya, merong hinihiram na Tagalog. No? Nasakop tayo ng Kastila. Kaya ating mga ninuno, natuto ng Kastila. Kaya merong lumitaw na Chabacano. Yung Chabacano po, wika na galing sa Kastila, ang iba galing sa Tagalog, ang iba galing sa Bisaya. Hindi ka taka-taka kasi nandun sila sa Mindanao. Pero, yung Chabacano sa Cavite, Tagalog at Kastila, kung meron man sigurong salitang Bisaya, konti lang. Pero dun Chabacano sa Zamboanga City, ang halo pakinggan nyo, babasa tayo ng Chabacano sa Biblia. Mateo 1:1. Este amo el maga nombre listao del maga tatarabuelo de Jesús, el descendiente del rey David y de Abraham. Este amo el maga nombre listao del maga tatarabuelo de Jesús, el descendiente del rey David y de Abraham. Basahin natin sa Kastila. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Natin sa Português. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. May magkakapareho, no? Magkakapareho sa Kastila, genealogia. Sa Português, genealogia rin. Yung isa, hijo, yung isa, filho. Magkakapareho yan eh. Pero pagdating sa Chabacano, este amo el maganombre listao del maga tatarabuelo. Yung tatarabuelo,
Kastila rin yan. Tatara-abuelo. Tatara-abuelo. Kanununuan ni Jesus. El descendiente del rey David y de Abraham. 2. Si Abraham amo el tata di Isaac, y si Isaac amo el tata di Jacob, y si Jacob amo el tata di Judá, y del di suyo maga hermano. Maga hermano. Bisaya na basahin natin sa Kastila yung 1-2, kapatid na Daniel. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Kapareho Kasi yung salita ng mga Chabacano sa Zamboanga, pinaghalo-halong Bisaya, Tagalog at Kastila. Yan ang nagpapatunay sa inyo ang language na di-develop. Nanganganak, kaya dumami ang lingwahe ng tao. Pero kung uugatin mo, galing lang yan sa panahon ni Noe, may isang wika lang ang tao. Kaya may magkakapareho nare-retain Parang Kapampangan, mangan. Ilocano, mangan. Sa Tagalog, kain. Sa Bisaya, kaon. Kaon, kaon anay. Merong magkakahawig Parang sa Kastila, tabla. Sa Portuges, tabwa. No? Sa Kastila, dinero. Sa Portuges, dinheiro. Inaartihan lang, naiiba na Pero may magkakahawig. Tama ang Biblia na nag-umpisa ang sangkatauhan sa isang wika lang. Tracing mo lang ang mga wika, malalaman mo na hindi ang unang tao ay Ingles. Ang pinapalabas nitong mga evolusyonista na naniwala kay Darwin, ayaw maniwala sa Biblia na 375,000 years ago, may nagsasalita na ng Ingles at yun ay sa Inglaterra. Hindi ba misleading yan? Di ba kaya kayo niyan? Kayong mga ateistang ayaw maniwala sa Biblia. Mas naniniwala ako sa Biblia kaysa sa inyo. Ang tao may isang wika ng pasimula. Ang wika ng anak, nagkaroon ng confusion. And the proof is, ang etimolohiya. Kung uugatin mo ang pinanggagalingan ng salita, makikita mo yung original Parang yung halimbawa, isang libutan. Talaga, ang Tagalog nun, isang libutan. Para paikliin, sanlibutan. Nalis na yung isang libutan. Sambayanan. Isang bayanan. Ang salitang ugat, isa at bayanan o bayan ng mga tao. Para sabing, isang bayanan, halimbawa, isang bayanan, Malolos, no? Ngayon, para paiksiin, sambayanan. Sambayanang Pilipino. No? May mga ugat yang mga salita. Tawag doon sa Tagalog, sa gramatika, salitang ugat. Ang salitang ugat, naiiba pag nilagyan ng unlapi, gitlapi, at saka hulapi. Halimbawa, ang salitang ugat, kain. Naiiba-iba yung salita na yan. Pwedeng sabihin na, yung pagkain, ang salitang ugat, kain, pwede mo sabihin, kinain, nilagyan mo ng unlapi. O kaya, pag past tense, pwede ring nakain, kinain. Present tense, kinakain. No? Past tense, kinain. Ang isang salitang ugat, yung kain. The verb to eat. Eaten, will eat, something like that. Kino-conjugate. Yan ang isang dahilan kung bakit ang lengguwahe nanganganak doon sa mga conjugation, sa mga pronunciation. Kagaya ng salita natin, Cilia. Kasi po sa Kastila, Cilia. S-double-L-A. Dito sa Latin America, hindi Cilia. Pagka double L ginagamit, ja. Para Sija. No? Sa Spanish, sa Madrid, sa Spain, Cilia.
Sebola. Namana ng Pilipino, sibuyas. Di ba doon galing yung sibuyas sa sibola? Mga kapatid, para patunayan ko lang sa inyo, ang Biblia nagsasabi ng totoo bago pa matuklasan ng tao. Natuklasan nila na ang lingwahe ng mga tao, nag-umpisa lang sa konti ang lingwahe ng tao. Meron tinatawag na 5 families of languages. Nagkasanga-sanga. Ayan. Nagkaroon ng iba-ibang lingwahe ang tao. Meron lang isang ina, nanganak si Eva. Tinrace ngayon sa panahon natin ng pag-aralan ng mitochondrial DNA, tayo palang lahat ng tao ayon sa maternal line. Pagka susuriin mo yung DNA ng lahat ng nanay at anak, matetrace mo lahat ng tao galing sa isang ina. Yun na nga ang sinasabi ng Biblia bago pa nila natuklasan yung pag-aaral na yan. Ibig kong ipunto sa inyo, mga kapatid, totoo ang Biblia. Hindi kayang tutulang kahit ng siyensya. Ang Biblia ay nagsasabi ng isang katotohanan bago pa matuklasan ng siyensya na ang lahat ng tao ngayon sa mundo, natuklasan ng siyentipiko, galing daw sa isang babae lang. Nasa Biblia na yon, 4,000 taon na nakakaraan. Ang ating mga lingwahe, ipinanganak lang daw yan, nanganak na nanganak, nasa Biblia na rin, galing lang sa isang lingwahe. Kaya mga kapatid, mas gusto ko nang maniwala sa Biblia at hikayatin kayo na ang tao galing saan? 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Natin sa 4 na wika yan, kapatid na Daniel. O giumol sa Ginoo nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta. O gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. Ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. At belangkas nepin ning Ginong Dios ing tao ay bat king alikabok ning gabun. At pengisnawana ne king arong king pangisnawa ning bie. At ing tao meging kaladwayang mabie. Ket ni Apo Dios binukil na ti tao iti tapok ti daga. Ket impuyot na iti agong na ti anges ti biag. Ket ti tao nagbalin akararwa si bibiyag. Ginibunanggad nin kagurang ng Diyos ang tawo sa kabukabo nin daga. Asin hinayupan sa dungo niya kanhangos nin kabuhayan. Asin ang tawo naging buhay na kalag. Niyan, ang Ginoong Dios naghimo sang tao, gikan sa yabok sang duta, kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi, kag ang tao nangin buhi nga kalag. Sabi ng Biblia sa atin, nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, hindi sa unggoy. Nilalang, separately created after every animal was created before man. Before man was created, every animal was created by God. Yun ang impormasyon sa Biblia. Kung di ba naman totoo yan? Pag-aralan mo yung alikabok ng lupa, yung nasa surface, tawag doon, balat ng lupa. Ang konstitusyon ng laman ng tao, doon nga galing. Wala kang ibang pwedeng sabihin na pinanggalingan. Tayo, hindi galing sa tanso. Walang siyentipiko na magsasabi na galing tayo sa tanso. Meron tayong tanso sa katawan, pero hindi tayo galing sa tanso. Kasi kung galing tayo sa tanso, ay dapat mas dominating substance sa atin, tanso. Tanungin natin ang Biblia, mga kapatid. Galing ba ang tao sa tanso? Nang dumadaing si Job sa Diyos, ang sabi niya ay ganito, sa 6:12 ng Job. Ang akin bang tibay ay tibay ng mga bato
O ang akin bang laman ay tanso? O dito lang, mag-scientific deduction ka at mag-scientific investigation ka. Ang tao di galing sa tanso. O tama? Hindi pa nila alam yung konstitusyon natin. Tiyak na ako. Hindi tayo galing sa tanso at hindi tayo galing sa bato. Galing tayo sa alabok ng lupa. Hindi ba scientific information ng Biblia yan? Nagaling tayo sa alabok ng lupa. Diyan ko na-appreciate ang Biblia. Pinag-aralan ko yung ating konstitusyon ng ating katawan, halos kapareho nung lupa. Alabok na nasa ibabaw, wala sa ilalim. Ito po, earth's crust and the human body. The dominating substance is oxygen. Ang nasa lupa na alabok, 49.5 oxygen. Ang nasa tao, 65% oxygen. Yun ang dominating. Ba't ko naniniwalang totoo ito? Mga kapatid, ang ating katawan, 65% oxygen. Kasi, pagkatapos na ang tao likhain ng Diyos sa alabok, hiningahan pa sa butas ng ilong ng hininga ng buhay. Yung hininga ng buhay or breath of life, oxygen po yun. Natuklasan ng siyensya yan na ang nagbibigay buhay para isustain ang buhay ng katawan, oxygen. Maraming ibang mga gases. May carbon dioxide. Subukan mo lagyan ng tao ng carbon dioxide, patay. Subukan mo, i-connecta mo ang tao sa isang tangke ng acetylene, patay. No? Pero ang tao mamamatay. Di ba kayo nga, iduktong mo sa oxygen, clinically dead na, buhay pa rin Kasi ang oxygen ang hininga ng buhay. Nasa Biblia na yon. Merong iba-ibang uri ng gas o hangin. Oxygen, carbon dioxide, hydrogen, etc. Sabi ng Diyos, ang tao hiningahan niya sa ilong ng hininga ng buhay. Yung nanggaling sa lupa, 50% lang ang oxygen. Pero ang ating komposisyon ng katawan, 65% ang oxygen. Bakit? Bukod sa oxygen na nanggaling sa alabok, hiningahan pa tayo sa ilong ng hininga ng buhay. Oxygen din. Tama-tama ang nasa Biblia o kahit sa siyensya, magkapareho. Pagkatapos niya maniniwala ka, tao galing sa unggoy. Mali. Eto ngayon ang kanilang panliligaw. Yan daw unggoy nag-evolve. No? At nang mag-evolve, naging tao. Mga kapatid, ang evolution, hindi a-attribute ng mga siyentista sa mutation. No? Meron silang tinatawag na pagbabago na nagaganap sa mga nabubuhay sa pamamagitan ng mutation. Nagkakaroon ng pagbabago sa mga genes at saka sa DNA ng tao. Sabi ng mga siyentipiko, through mutation. Mag-aral tayo ngayon ng Biblia considering this topic of evolution. Ang ayon sa Biblia, mga kapatid, kamangha-mangha ito Ako namamangha ako sa nasa Biblia habang nakakatuklas ang siyensya. Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang Ama po pala, hindi nagbabago, walang pag-iiba. Yun ang sabi. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Yun pong sinasabi sa English na no variableness. Sa Tagalog walang pagbabago. Kung titignan po natin sa original na salitang ginamit, yun po ay parala J.
na ang kahulugan sa orihinal na salita sa Grego ay transmutation of phase or orbit. Yan pong transmutation, yan po ay nagaganap sa lahat ng living things. Yung mutation, lahat ng nabubuhay may mutation. Mga kapatid, tandaan nyo, Diyos lang ang hindi nag-mutate. Hindi siya naiiba. Ano? Siya'y Diyos nung nakaraan, ganun pa rin siya ngayon, ganun pa rin siya sa walang hanggan. You cannot add anything to Him. He will never be more perfect because He is perfectly perfect. God Almighty will always be the same from eternity to eternity. Sabi po ng Biblia yon, walang transmutation sa Diyos. Walang paralagy. Walang pagbabago sa Diyos. Kaya sabi niya kay Abraham, ako yaong ako nga. Kung paano ako noon, ganun din ako ngayon. Kaya natutuhan ni Moises yan, na ang Diyos ay walang pagbabago. 92 ng awit, ang awit ni Moises ay ganito. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Paniwala ni Moises, naturuan siya ng Diyos kasi. Mula na umpisa, ikaw. Hanggang sa walang hanggan, ikaw pa rin. Pareho lang. Kasi sinabi ng Diyos sa kanya, ako yaong ako nga. I am that I am. Ano? I am that I am. Kung ano siya dati, siya rin pa ngayon, siya rin pa sa katapusan. Sabi ni Santiago, there is no paralagy or transmutation in God. Which means that transmutation is real. Nagaganap yun. Nakukuha niyo ang punto ko, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi nagtatransmutate, kaya sinabi ni Santiago yon. Alam ni Santiago, may mga pagbabagong nagaganap sa mga nabubuhay. Ang sabi ng siyensya, natuklasan nila, mayroong transmutation sa lahat ng nabubuhay. Tingnan nyo ha? Asahin natin, kapatid na Daniel. Ito po, mutations occur spontaneously in all living things by changing the chemistry of the organism's genetic material or altering the structure of a chromosome. A mutation changes the structure or function of the organism and its offspring. And mutation is spontaneously occur in all living things. Lahat ng may buhay dito sa mundo, nagkakaroon ng mutation o pagbabago. Pero, mga kapatid, tandaan nyo, iba ang mutation sa evolusyon. Lalong napakalaking kasinungalingan ang macro mutation na nag-jump. Mula sa unggoy, biglang-bigla nagbago. Nag-macro mutation na nawala ang buntot, naging tao. Kasinungalingan yan eh. Ang totoo, nag-mutate ang mga nabubuhay. Ito po ang example para maintindihan ng simple, common tao. No? Nung araw po ang palay, kung may buhay na sa inyo noon, ang palay po natin noon sa Pilipinas, ang tinatawag na binuhangin na bigas, sa Kapampangan ang tawag nila milagrosa, sa Tagalog, intan, wagwag, at milagrosa, binuhangin. Nung bata ko kasi, ang paborito kong kanin, yung binuhangin. Yun yung milagrosa. Isang uri ng bigas na napakaliliit. Napakaliliit na bigas. Ngayon, yung mga palay natin na pinanggagalingan ng bigas, yan po ay pinag-aralan ng UP
ang ating mga botanist, gumawa sila ng tawag doon para magkaroon ng variety ang palay, pinakialaman nila ang palay. No? Pinakialaman ng mga siyentipiko ang palay. Ini-expose sa gamma rays. Yung gamma rays po, yan ang nangyayari pagka ang nagkokos po yan ng mutation. Halimbawa, ang isang binhi nilagay sa gamma rays, yung radiation, pagkokos po yan ng mutation. Yung na-expose sa gamma rays, nagkaka-mutation. Ang mutation po, dalawa resulta. It's either na mapabuti o mapasama. Yun ang nangyayari sa mutation. It causes two things. Mutation can accidentally happen, causing two effects, good or bad, ayon sa siyensya. No? Ano po ang mutation? Halimbawa, yung palay natin nung araw, pag nag-aani yung lola ko, may daladalang gunting. Mataas kesa sa akin yung palay eh. Ginugupit nila ngayon yung yung palay sa Ilocos. Ngayon, ang palay po, mababa kesa sa tao. Kaya, nung kumanta na tayo ng magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di ka man makatayo, di ka man makaupo. Ganon ang pagtatanim. Tatanim kasi maliit pa yung palay, no? Pero pagka namunga na yun, mataas yun. Siguro mga higit pang 6 feet. Yung lola ko nag-aani ng palay, nagugupit lang na ganon. Alam niyo, punto ko, ngayon po, wala nang palay yatang ganun kataas. Nag-mutate na. Nabago na dahil isinabject sa gamma rays ng tinatawag nating IRRI. International Rice Research Institute. Meron po tayo niyan sa UP, meron din tayo niyan sa Laguna, sa Los Baños. IRRI. Tanungin niyo sila, ang palay natin ngayon, hindi na yung kagaya ng mga unang palay. Buti na lang may nakuha pa akong original. Pero ngayon, mahirap nang matagpuan. Pumunta ka sa UP, pumunta ka sa Los Baños, pumunta ka sa IRRI. Marami ng variety ngayon. May C4, may C32, may kung ano-ano na. Minutate nila eh. Inilagay nila sa gamma rays para makapili sila nung mga binhi na hindi masyadong kinakain ng peste, hindi kinakain ng kulisap, takot ang kulisap na kainin. Nakagawa sila ng mga binhi ng palay ngayon na hindi masyadong kinakain ng mga uod, ng mga kohol. Takot na yung mga kumakain. Yan na ngayon ang tinatawag natin GMO. Genetically Modified Organism. Nagagawa na nila yan sa palay, sa kamatis, lahat ng living things. Alam nyo mga kapatid, mahirap lang po talaga ang lagay ko. Gusto ko kasing maturuan yung mga kapareho kung wala namang pinag-aralan at mabuksan naman ang isip nung mga nag-aral lang mataas na pinag-aralan kaysa sa akin. Eto, mutation changes a living organism. Kagaya ng palay na mataas dati, nag-undergo ng mutation by intent, nilagay sa gamma rays, hindi dahil sa aksidente, kundi nilagay sa gamma rays para isubject ang mutation yung palay. Ngayon, ang palay mas mababa na. Hindi na mahirap anihin. Na? Mas madali na. Hindi na 6 na buwan, 3 buwan na lang. Pinakialaman kasi ng tao. Alam nyo ba, bawal sa Biblia yan, mga kapatid? Alam nyo ba, bawal yan? Basahin natin ang aklat ng Biblia. 19:19 ng Levitico. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Huwag ninyong pag-aasawahin ang 2 hayop ninyong magkaiba. Huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng 2 magkaibang binhi. Sabi ng Diyos, bawal niya
Kasi naggumawa siya iba-iba eh. Para may pagpilian ka eh. Iba-iba eh. Gumawa siya ng atis. Ang sarap. Matamis. Matamis lang. Wala namang atis na maasim kundi yung bulok eh. Tama ba ako, kapatid na Luz? Tama po. Nakatikim ka na ng anunas. Opo. May asim ba ang anunas o wala? Matamis din po yun, Brother Eli. Yun. Nakatikim ka na ng guyabano. Opo. May asim ba guyabano? Meron po. Pero pamilya yun ng atis. Opo. Ayan. Ano ibig kong sabihin? Iba ang atis kaysa guyabano at saka anunas. Pero magkakapamilya yan. Gumawa ang Diyos para sa taong gustong may asim, mas maganda guyabano. Para sa tao namang ayaw ng maasim, anunas na ang kainin mo o atis. No? Ano po ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Sabi ng Diyos, ang dalawang hayop niyong magkaiba, huwag niyong pag-aasawahin. Bakit? Ang tanda na niyang salita ng Diyos na yan, mag-4,000 taon na yan. Ginawa ng tao ngayon, pinag-asawa, yung tiger at saka yung lion. Yung lion at tiger, magkapamilya yun eh. Pero bawal, magkaiba kasi talaga yun ng species. Pinaghalo, lumabas ngayon ang liger. Ayan. Ayan. Lion at tiger, ang resulta, liger. Yun namang isa, yung isa, pinaghalo yung zebra at angki. Nakalitaw ang sebronki. Ayan ang sebronki. Donkey at zebra. Dito sa sebronki na ito, magkahalo yung donkey at zebra. Ano po ngayon ang punto ko, mga kapatid? Nang pag-aralan nila yung liger, maiksi ang buhay, maraming depekto pag pinaghalo mo pala yung tiger at saka yung lion, liger, masama pala nangyayari. Basahin natin to sandali. Bakit pinagbabawal ng Diyos? Hindi pa naman alam ng tao nun. Mas alam kasi ng Diyos. No? Kaya ayaw niyang paghaluin yung dalawang lahi ng animal o hayop. Pakinggan niyo ito. Ang findings ng siyensya, mga kapatid, makita niyo lang kung gaano katotoo ang Biblia. Kapatid na Daniel? Disadvantages of cross-breeding animals. Where do ligers come from? Irresponsible breeders is the short answer. A liger is the result of breeding a male lion to a tigress. A tigon is the result of breeding a male tiger to a lioness. Since lions and tigers do not exist in the same areas, this is not something that happens in the wild. It is done in captivity by disreputable carnies to produce a freak that ignorant people will pay to see. These cats suffer from many birth defects and usually die young because ligers are usually larger than either parent. It also puts the tigress at great risk in carrying the young and may require C-section deliveries or kill her in the process. When the public quits paying to see these unfortunate creatures, the evil people responsible for breeding them will stop this inhumane practice. Anyone who cares about animals know that this is a despicable thing to do because the cats have to spend their lives in deprivation and confinement and are genetically so unhealthy that they usually die young. The only reason anyone breeds ligers is to create a freak that simple-minded people will pay to see. Ang ginagawa nitong mga gumawa ng liger at saka tigon, ito hindi mangyayari sa hindi magme-mate, hindi aasawahin ng tiger yung lion. Magkakontra kasi yan eh. Nung hulihin ng tao, nilagay sa isang kulungan, pinagmix, nakagawa ng liger at saka ng tigon.
maraming mahihinang parte. Malaki siya pero depektibo siya. Ano nangyayari? Bata pa namamatay na ang crossbreeds. Nagpapatunay na tama ang Diyos. 4,000 taon na nakakaraan ang sabihin niya, huwag niyong papag-aasawahin ang dalawang hayop na magkaiba. Huwag kayong mag-aasik sa inyong bukid ng dalawang binhing magkaiba. Ang ginawa nila sa bigas ngayon, GMO. Soya, GMO. Pinakialaman nila yung natural. Ayan na, nagkaroon na ng GMO. Alam nyo, natuklasan ng siyensya ngayon. Yang mga pagkain galing sa GMO, product of mutation, nakakakos ng napakaraming sakit sa tao, kagaya ng cancer at mga autoimmune diseases. Eto nyo, GMO dangers. Pakinggan nyo mga kapatid. Ito po, genetically modified foods, are they safe? The American Academy of Environmental Medicine, AAEM, doesn't think so. The Academy reported that several animal studies indicate serious health risks associated with GM food, including infertility, immune problems, accelerated aging, faulty insulin regulation, and changes in major organs and the gastrointestinal system. The AAEM asked physicians to advise patients to avoid GM foods. Before the FDA decided to allow GMOs into food without labeling, FDA scientists had repeatedly warned that GM foods can create unpredictable, hard-to-detect side effects, including allergies, toxins, new diseases, and nutritional problems. They urged long-term safety studies, but were ignored. Hindi kasi naniniwala sa Biblia, huwag niyong pagko-crossbreed ang hayop. Huwag niyong pag-aasawahin ng magkaibang lahi. Ayun, ang resulta, namamatay ng bata pa. Kasi sa natural, di naman mangyayari yun eh. Sa kagubatan, di naman mag-aasawa ang leon at ang tigre. Magkaibang lahi yun, hindi nga sila naggugrupo eh. Ginawa ng mga siyentista. Ayun, lumitaw. Isang crossbreed, mali. Ganon din sa pagkain. Pinakialaman yung bigas, palay, gulay, kamatis, sibuyas, lahat. Marami ngayon GMO na. Ano ang warning ng American Academy of Environmental Medicine? Napakaraming risk o panganib ng pagkain ng GMO, ng mga pinakialaman na bawal ng Diyos, 4,000 taon na, huwag mong pagsasamahin ng dalawang binhi para mag-produce ka ng crossbreed, ng mutants. Mutants ang tawag doon eh, dahil nagkakaroon ng mutation. Ngayon, ang sabi, pinanggagalingan niya ng mga immune deficiencies. No? Kaya ang tao ngayon, meron ng sakit na hindi nagtatrabaho, immunity eh. Wala na tayong control sa sakit. Yung tinatawag na HIV. Diyan na ngayon ang gagaling ang AIDS. No? Acquired Immune Deficiency Syndrome. Hindi na magamot. Galing yan mga kapatid sa paglabag sa salita ng Diyos. Nagkaroon ng failure ang immune system sa pagkain ng mga GMO. Nagkaroon ng maraming hika. Nagkaroon ng maraming may allergy dahil sa pagkain ng GMO. Nagkaroon ng iba't ibang mga sakit dahil sa pagkain ng GMO. Nagpapatunay pa lang na hanggang ngayon sa modernong siyensya nananatiling tama ang Biblia. Otoridad ng katotohanan ng Biblia. Ngayon, ang punto ko, saan mo kinuha ang evolusyon? Saan? Asan ang galing ang evolusyon? Sa mutation? Hindi totoo yun. Yung palay na nag-mutate, palay pa rin eh. Hindi naman komo yung palay,
umiksi na ang puno, naiba na, naging mais na. Ang mutation, hindi nagpapabago ng klase. Nagpapabago ng mga bahagi. Halimbawa, nag-mutate ang isang may buhay, maaaring umiksi ang paa. Pero, tao pa rin. Nagkaroon ng mutation sa gene at saka sa gene pool, maaaring yung tao na-expose sa araw masyado sa isang lugar. After 1,000 years, yung negro puputi pagka nawala siya sa araw. O yung maputi, iitim, pagkatapos na 1,000 taon, pagka na-expose yung kanyang lahi sa araw, galing siya sa maputi, pwede siyang maging maitim. Ito po ang findings ng science. Pakinggan nyo, mga kapatid. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Yun lang important section of that. Jablonski and Chaplin. Ito po, Jablonski and Chaplin note that when human indigenous peoples have migrated, they have carried with them a sufficient gene pool so that within 1,000 years, the skin of their descendants living today has turned dark or turned light to adapt to fit the formula given above. And ang pag-aaral ni Jablonski and Chaplin, mga siyentipiko nakatiwa-tiwala nagbigay ng kanilang pag-aaral na sabi, sa 1,000 taon, maaaring magbago ang balat ng tao. Maaaring mula sa maputi, umitim, o maaaring mula sa maitim, maging maputi, sa loob ng 1,000 taon dahil sa gene pool. Yung gene pool po, yun ang nasa genes natin na naipapasa sa ating mga anak. Na yung ating gene pool na iepektuhan ng environment kung asan tayo. No? Ano ibig sabihin nun? Pag nasa isa kang country na mainit ang araw, yung torrid zone countries, ang possibility umitim ka. Pero umalis yung nununuan mo ron. Nagpunta sa Finland, nabihira ang araw na mainit. Pagkara 1,000 taon puputi ka, yun ang maipapasa sa gene pool nung lahing magsasalin-salin sa loob ng 1,000 taon. Yan po natuklasan ni Jablonski at saka ni Chaplin. Totoo yan. Ngayon, ano punto ko? Kahit pala mag-mutate, ang itim pwedeng pumuti, ang puti pwedeng umitim. Nasa Biblia yon. Basahin natin sa awit ng mga awit, 1:6. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi, sapagkat sinunog ako ng araw. Sinunog ako ng araw. Ang araw talaga nakakasunog ng balat. Bakit po? Nagpo-produce ang araw sa ating balat. Pagka nakabilad tayo sa araw palagi, nagpo-produce ng maraming tan. Ang tawag po doon, melanin. Yung tan, parang ako ngayon, napakaputi ko nung araw kung nandito ako sa tabi ng dagat at mainit, itim na ako No? Hindi na ako kasing puti nung araw Conforme sa lugar kung saan ka nakatira Tama sa Biblia, ang araw nakakasunog. Pwede kang umitim. Pero alam nyo, natuklasan ng siyensya. Kahit na pala umitim ka ng pagkaitim-itim, dahil na lagi kang nakasa araw, yung lahi mo, nag-itima na kayo, pagka pinag-aralan pala ang katawan ng tao, isa pa rin ang totoo. Ano yon? Kapatid na Daniel, ang findings ni Graves at 2001, Smedley and Smedley 2005. Ano yan, Brother Daniel? Biologically, we are all brothers and sisters under the skin. Under the skin. Alisin mo ang balat. Negro, alisin mo ang balat. Maputi, alisin mo ang balat. Pag-aralan mo ang biological characteristics ng tao, pareho pa rin tayo. Galing pa rin tayo sa isang ina. Tama pa rin ang Biblia. Lahat ng puti, lahat ng itim, lahat ng dilaw, lahat ng pula, galing kay Eva. Ayon sa siyensya,
ayon sa Biblia. Bago natuklasan ng siyensya, nasa Biblia na. At tayo'y magkakapatid dahil galing tayo sa isang ina. Pag duktong-duktungin mo lahat itong findings o discovery ng science, maniniwala ka sa Biblia eh. Ngayon, yung mutation ba? Ibig ba sabihin, pag nag-mutate, nagkaroon ng genetically modified organism, gaya ng ginagawa ngayon, naiiba ba? Hindi. Yung pakwan na GMO, pakwan pa rin yun. No? Pakwan pa rin. Yung butong pakwan nung araw na malalaki, pinaliit ngayon para makain yung pakwan ng hindi masyadong maraming buto. Pero pakwan pa rin, maliit lang ang buto, pero pakwan pa rin. Ang tao, magkaroon man ng 5,000 mutation sa kanyang sarili, hindi siya magiging iba. Tao pa rin siya. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang impormasyong ito sa siyensya. As a matter of fact, human beings are now subject to over 5,000 mutational disorders. Fortunately, we don't show as many defects as we carry. The reason they don't show up is that we each have 2 sets of genes. 1 set of genes from our mothers and another set from our fathers. The bad genes we inherit from our mother's side are usually covered up by our father's genes and vice versa. Amen. Ang ganda-ganda ng proteksyon inilagay ng Diyos, no? Kahit magkaroon pa tayo ng 5,000 mutational disorder sa ating pagkatao, protektado tayo dahil dalawa-dalawa ang gene pool nating pinanggalingan. Galing sa mother side at galing sa father side. Kung may namana ka na hindi magandang sa nanay mo, pwede yung ma-overcome nung nanggaling sa tatay mo. At kung may namana ka sa tatay mo na hindi maganda, pwedeng ma-overcome yun o i-balance nun yung mali na galing sa nanay mo. Yun ang ginagawa na nangyayari sa nature. Kaya, kahit 5,000 mutation na maganap sa tao, hindi siya magiging ibang klase. Tao pa rin siya. Ano ang punto? Kahit magkaroon ng 5,000 mutation sa unggoy, unggoy pa rin ang unggoy at hindi magiging tao. Sana naintindihan ng lahat, na mas katiwa-tiwala ang Biblia kasi nauuna na ang Biblia bago pa matuklasan ng siyensya. At yung nasa Biblia, natutuklasan, totoo talaga na yung mga pinaggagawa ngayon nitong mga ateista at ipinagtututuro ng mga profesor sa ako hindi ako conforme talaga na ituro yung evolusyon. Kasi kung naniniwala ka sa Biblia, di ka maniniwala sa evolusyon. Kasi ang evolusyon nagtuturo, nag-umpisa ang buhay sa isang sabaw, yung primordial soup. Ang Biblia nagtuturo, ang tao nilikha ng Diyos sa alabok ng lupa. Hindi nag-umpisa sa sabaw ang tao. Magkakakontre. Alin ang pipiliin nyo? Ang karunungang nasa Biblia na bandang huli natutuklasan ng siyensya na eksakto at tama o yung mga ayaw maniwala sa Biblia gaya ng mga atheist, evolutionist, yung mga kung ano-anong mga siyensya raw na itinuturo pa ngayon sa mga bata Nakakalungkot. Pero naipakita ko na sa inyo ngayon yung mutation. Ang mutation hindi factor para ang manok maging pabo. Kahit mag-mutate ang manok, manok pa rin yun. Umiksi ang paa, dumami ang balahibo o kumonti ang balahibo. Kasi ngayon may manok na wala nang halos balahibo. Gumawa sila ngayon ng isang lahi ng manok. Pinakialaman na yung DNA ng manok. May manok ngayon ay pinoproduce sila, wala na halos balahibo. Alam mo ba yon, Sis Luz? Hindi pa po, Brother Eli. Pakitignan mo itong manok na ito.
Hindi ka na naawa sa manok, inalis mo yung balahibo. Nagagawa ngayon yan ng mga lumalabag sa katalagahan ng Diyos. Hindi ba nga nauso ngayon yung cloning? Labag sa Biblia yung cloning. Kaya ipinagbabawal din nila yan na gawin sa tao kasi nga maraming depekto ang nangyayari. Maraming pagkagawa, pagkasilang, maraming mga depekto hindi kagaya ng ginawa ng Diyos. Nananatili pa rin na ang Diyos na pinaniniwalaan ko marunong at dakila sa lahat. Salamat sa Diyos. Dinailay ko na ang basis sa inyo. Mutation will never lead to evolution. Mag-mutate ang isang bakterya, pero bakterya pa rin siya. Mag-mutate ang isang uri ng hayop dahil sa environmental influences and accidents, pero mananatili pa rin siyang siya. Hindi pwedeng ang pato maging manok o ang manok maging pato. Tandaan mo yan, Sis Luz. Opo. Yan. Ito ngayon ang ating pansara. Ecclesiastes, ganito ang sabi ng salita ng Diyos sa 3:14. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman. Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Oh, yung ginawa ng Diyos, di mo pwedeng dagdagan. Hindi mo pwedeng alisan. No? Halimbawa, pwede mo bang gawin ang tao na 4 ang baga? 4 ang puso? Hindi pwede. Merong kante. Sana 2 ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo, sana 2 ang puso ko. Paano nga yung kantahin mo nga? Alam mo ba, kapatid na Daniel? Sana 2 ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo, sana 2 ang puso ko, hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo. Subukan mo, dagdagan mo puso ng tao, lalong magulo. Sabi ng salita ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, talagang gano'n na yon. It is the best. It is the perfect way of doing it. 1 ang puso, 2 ang baga, 2 ang bato. 1 ang atay, at may utak, etc. Yan ang perfect. Pag iniba mo yan, hindi ka mabubuhay ng maayos. At hindi mo pwedeng dagdagan. Tama ang sabi ng Biblia. Kung ano yung ginawa ng Diyos, ganun siya. Hanggang mawala na siya sa mundo, ganun pa rin. Maaaring magkaroon ng pagbabago, pero tao pa rin siya. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa manok, dumami balahibo, kumonti ang balahibo, o talagang tutaling hubaran na ng balahibo, pero manok pa rin siya. Yan ang nasa Bibliang katotohanan. Ngayon, ang tanong natin, mga kapatid, anong katunayang ang evolusyon? Malaking kasinungalingan ni Darwin ayon sa Biblia, hindi ayon sa akin. Naipakita ko po sa inyo ngayon ang fundamentals, improbability or impossibility of evolution. Walang science account at walang science facts na magsusustain nung evolusyon, creating man from apes. From apes from lower forms of life or from single-cell plant and animals. Wala pong scientific fact niyan. Kung kayo talagang scientifico, hindi ka maniniwala dyan. Salamat po mga kapatid sa inyong pagdalo, pagtitiyagang makinig. Alam ko, medyo boring pagka minsan na umahaba ang discussion natin on a particular area. Kasi
gusto kong mailay ang foundation sa inyo para to totally seal this truth into your minds and your hearts and your logical thinking na ang evolusyon po, imbento ng mga rebelde. Imbento ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Imbento ng mga taong kinokontra nila ang kanilang sarili. While they are claiming to be scientists, they ignore certain areas of science that will refute their ignorance of real science. Sana patuloy kayong sumubaybay. Kaya ko po ginagawa ang ganito para meron kayong pagbabalik-balikan na may isang Pilipino na nagtiyaga, nagtiis, nagsaliksik. Sana maging welcome ito kahit sa hindi Pilipino. Na ang una nating pagtiwalaan, ang salita ng Diyos sa Biblia, sapagkat yon ay walang kasinungalingan. Bago tayo maniwala sa sinasabi ng kung sino man tao.